Ako po si Kabornok. Alamin natin! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang bagong episode dito sa Alamin Natin. Ano ba ang doktrina ng Iglesia Katolika tungkol sa pagkabirhen ni Maria? Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 499. Ganito po ang sinasabi. Ang matatag na pagsampalataya sa pagiging birheng ina ni Maria ay siyang nagtulak sa Iglesia na ipahayag ang tunay at palagiang pagkabirhen ni Maria, maging sa pagsilang sa anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sa totoo, ang pagsilang kay Kristo, lalong pinaging banal ang pagkabirhen ng kanyang ina. Sa liturhiya ng simbahan, ipinagbubunyi si Maria na laging birhen o aksi parthenos, laging birhen. Dito po sa ating nabasa, si Maria ay birhen sa buong buhay niya ayon po sa doktrina ng Iglesia Katolika. Katunayan, sininggundahan din ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 510, ang aral na ito. Na si Maria ay birhen nang ipaglihi ang kanyang anak. Birhen sa pagsilang ni Jesus. Birhen pagkasilang ni Jesus. Birhen magpakailanman. Siya ay lingkod ng Panginoon sa buo niyang pagkatao. Klarong-klaro po ng ating aral. Yan po ang aral ng Iglesia Katolika. Si Maria ay birhen magpakailanman. Pero hindi po tutol ang iba dyan. Kagaya po ng nakita natin sa Facebook mula kay Trevor Sheets. O ito, basahin natin. Ito po ang kanyang sabi. The Catholic Church states that Mary was a virgin her entire life and was also sinless. But if she was a virgin her entire life, then she was in sin by depriving her husband, Joseph, of sex, as husbands and wives are commanded to not deprive one another sexually. 1 Corinthians 7 verses 3-5. Also, the Bible says Jesus had multiple brothers and sisters, Mark 6 verse 3, and that all have sinned and fall short of God's glory, Romans 3 verse 23, all includes Mary. Don't believe silly Catholic doctrines, trust the Bible alone. Grabe naman ang pahayag na ito mga kababayan. Para sa ating episode ngayon, alamin natin kung biblical ba ang Marian dogma na si Maria ay birhen sa buong buhay niya. Sige, sasagutin natin yan. Itinakda na po ng lumang tipan na may babae na ipapanganak ang isang bata habang siya ay isang birhen. At mababasa natin yan sa Isaias Kapitulo 7, versikulo 14. Ganito po ang ating mababasa. Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Dito po sa ating nabasa, magbubuntis ang isang birhen ayon sa ating nabasa. Sa salin ng New International Version, the virgin will conceive and give birth to a son. Sa King James Version, behold, a virgin shall conceive and bear a son. Tama po yan. At ang propesiyang ito ay natupad kay Maria. At yan ang mababasa sa Mateo 1:23 na ganito po ang sabi. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Si Maria ay birhen noong ipinagbuntis niya at ipanganak si Kristo, mga kapatid. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naipanganak ni Maria si Kristo habang siya ay nananatiling birhen, mga kapatid. At yan po ang ating mababasa sa Lucas 1:34 na ganito yung tanong ni Maria. Paano pong mangyayari ito gayong
Ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Klarong-klaro po talaga. Katunayan, si Maria po ang katuparan ng isang propesiya sa Biblia na nasa Ezekiel, Kapitulo 44, versikulo 2. Ganito po ang mababasa. Sinabi ng Panginoon sa akin, ang pintuang ito ay kinakailangang palaging nakasara at hindi dapat buksan para walang makadaan. Dahil ako, ang Panginoong Diyos ng Israel, ay dumaan dito. Ang pintuan daw ay palaging nakasara. Paano makakadaan ang Panginoon kung nakasara ang pintuan? Isip-isip. Kaya sa Iglesia Katolika, si Maria ay birhen before niyang ipinanganak si Kristo o antepartum, habang ipinapanganak niya si Kristo o in parto, at pagkatapos niyang ipanganak si Kristo o postpartum, mga kababayan. Ngayon, sasagutin natin yung dalawang argumento nung post na ating nabasa kanina. Yung una niyang argumento, kung si Maria ay birhen sa buong buhay niya, magkakasala daw si Maria sa unang Korinto 7, 3 hanggang 5. Siguro babasahin na rin natin yung talata, ano? Ganito po ang ating mababasa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. O yan po ang ating nabasa. Dito daw lumalabag si Maria kapag ipipilit natin si Maria ay birhen magpakailanman. Tanong, tama ba yan mga kapatid? Siguro ang gagawin natin, iatras natin. Sa versikulo 1, unang Korinto 7:1, ganito po ang sabi. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik. Klarong-klaro po mga kababayan. Mabuti pala kay Maria kung hindi siya magtalik. Hindi siya talaga lumalabag sa unang Korinto 7:3 hanggang 5. Kasi sabi nga ni Pablo, mabuti po kay Maria na huwag makipagtalik, mga kababayan. Ako naman. Tapos mayroon pa siyang pahayag. Sabi niya, si Kristo daw ay may mga kapatid, mga kababayan. At yung binasa, Marcos 6:3. At yung sabi dito, ganito. Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas, at Simon? Yan ang sabi nung talata. Actually, yung nasabing argumentong ito ay natalakay na natin nung nakaraan. Siguro, para mas mainam, ano pong sagot natin dito? Di panoorin na lang yung video na to. Basahin naman natin yung Marcos 6:3. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya ay kinatitisura nila. Yan po kasulat sa mga nasabing talata, mga kapatid. Mapapansin ninyo, yung anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon, si Kristo daw ito ayon sa Marcos 6. Ito ang tanong. Sino ba ang Maria na tinutukoy sa talatang ito? Okay. Dito po sa Marcos 6:3, meron tayong dalawang posibleng maging tanong. Una, magkapatid ba si Judas at si Kristo? Yung Judas na tinutukoy dito at si Kristo ba ay magkapatid? Ayon sa Marcos 6:3. Babasahin natin sa Judas 1:1. Si Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. Napapansin ninyo mga kababayan, mga kapatid, ano? Kapatid ni Judas si Santiago. Tama, Marcos 6:3.
Pero, bakit tinawag na alipin ni Jesucristo si Judas? Sana yung sinabi, si Judas na kapatid ni Jesucristo at ni Santiago. Sana ganun yun. Kaya mula pala sa tanong na ito, magkapatid ba si Judas at si Jesucristo? Hindi po totoo yan. Pangalawang tanong, ina ba ni Jesus ang tinutukoy na barya sa talata sa Marcos 6:3? Titingnan natin. Babasahin natin ang Mateo 27:56. Nasa mga yaon ay si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at ni Jose. Ayan na naman. Si Maria na tinutukoy sa Marcos 6:3, siya di ba yung ina ni Santiago at ni Jose? Ngayon, sino ba sila? Babasahin natin yung Maria ang tinutukoy sa Juan 19:25. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal. Datapwat nakakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas. Naku! Ngayon, ibig sabihin mga kababayan, si Maria na asawa ni Cleopas yung tinutukoy. Let's check. Titignan natin. Babasahin natin the Fathers of the Church ni Saint Jerome, yung komentary niya sa Mateo. Ito pong nakasulat sa page 322. Isinulat po ito ni Saint Jerome, ang isa sa mga unang nagsalin sa Biblia. Yung Biblia isinalin mula sa original Greek patungong Latin. Ganito po ang nakasulat sa page 322. But let us see what sort of companions he had. Mary Magdalene, from whom he had expelled 7 demons. Mary, the mother of James and Joseph. Ina ni Santiago at Jose. Okay. Who was the Savior's own maternal aunt. Tamang-tama, Tama po, mga kababayan. Ibig sabihin, cousins ni Jesus, sina Santiago, Jose, Simon at Judas. Naku naman, Mr. Soriano, mali ata yung paratang. Naku. Bakit ganun ang konklusyon? Kasi nga, aunt o tita o tiya ni Kristo, yung Mary na tinutukoy sa Marcos 6:3, mga kababayan. Hindi po yan ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. So ang tanong uli, ina ba ni Jesus ang tinutukoy na Maria sa Marcos 6:3? Hindi po totoo yan. Ito ang tanong, bakit sinabi sa Marcos 6:3 na kapatid daw ni Jesus sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Babasahin natin ang sa the Interlinear Bible sa Greek po. Ano po ba yung tinutukoy na brother sa nasabing talata? Sa Greek po, ito po'y adelphos. Ayan po, nakikita nyo sa screen. Adelphos po yan. Yan. Tinignan po natin yung kaniyang pagkakasalin gamit ang Google Translate. Tama nga, adelphos po. Ngayon, ano po ba yung adelphos? Babasahin natin sa Cambridge Bible for Schools and Colleges commentary po na isinulat ni Arthur Carr. Ito pong nakasulat, mga kapatid. The brother of James and Joseph. The 4 brothers here mentioned and the sisters, whose names are nowhere recorded, were in all probability the children of Cleopas and Mary, the sister and namesake of the Blessed Virgin, and so the cousins of our Lord. Napakaklaro, mga kababayan. Hindi na po tayo maliligaw dito. Kaya, totoo nga, cousins ni Jesus, sina Santiago, Jose, Simon at Judas. So ayan napakaliwanag ng ating explanation, mga kapatid. At mula po sa ating mga tinalakay, talagang si Maria ay birhen magpakailanman, mga kapatid. Kaya itong post ni Trevor Sheets, mali po ito, mga kapatid. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Hanggang sa susunod na naman na pagsagot sa mga katanungan.
Ako po si Gabon. At ito ang inyong Alamin Natin! I am